Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 27, 2026. Pag-usapan po natin, ito pong si Congressman Leandro Lebiste. Ano sa tingin ninyo mga tol? Mukhang windang na ang utak nito pong si Lebiste sapagkat yesterday nag-post po siya sa kanyang Facebook page at sinasabi niya po na de facto martial law daw po ang nangyayari sa bansa po natin sa kasalukuyan. Sang-ayon po ba kayo sa obserbasyon na yan o opinion na yan nitong si Congressman Leandro Lebiste? Pero alam niyo mga tol, ngayon it makes sense eh. Parang ang nangyari dito, kaya nagpakilala sa publiko itong si Leandro Lebiste, partikular kaya marahil siya ay tumakbo bilang kongresista. Ito naman ay aking opinion lamang. Hindi po ito paninira sa kanya, no? Ito yung nakikita kong dahilan, marahil, para sa aking opinion, ha? Kaya siguro tumakbo ito sa pagiging kongresista para maproteksyonan yung kanyang interes. At nakakita ng mga pagkakataon para imbis na yung problema niya ang napag-uusapan, siya bilang kongresista o yung di umano yung paglaban niya sa korupsyon ang mapag-usapan. Pero hindi niya maikakaila kasi na meron po siyang kontrobersiya na kinakaharap eh. Alam niyo yung pagpapa-entrap niya sa isang district engineer sa Batangas, tingin ko parte na rin yun ng pagpapakilala nitong si Leandro Lebiste at pati yung pagkuha niya ng files ni Cabral. Parte na rin para i-divert ang attention ng publiko at ng mga investigador sa kanyang kinasasadlakang kontrobersiya. Bago ko ipakita muli sa inyo yung naging obserbasyon ng ating Ombudsman Boying Remulla, puntahan muna natin ito pong naging pahayag niya kahapon. Ewan ko kung sasang-ayon po kayo dito ha. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon. Naku ng teteng na yan. Kinikilabutan ako sa akusasyon nitong si Lebiste. Hindi ka ba nahihiya sa mga binabayaran ng mga DDS vlogger? Anak ng teteng na yan. Kayo pa ang merong ganang mag-akusa kung sino ang bayaran. Halatang halata naman kung sino ang mga bayaran. No other than Tio Moreno, inaakusahan ng kanyang mga kasamahan na itinakbo daw yung bayad sa kanilang mga vlogger. Anak ng teteng talaga. O sige, tuloy po tayo dito. Ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Tingin nyo ba makatuwiran yung kanyang mga sinasabi? Alam niyo kung hindi si Congressman Leandro Lebiste marahil ang nagsasalita, baka maniwala pa ako eh. Kaso lang siya yung nagsasalita. At sino ba si Congressman Leandro Lebiste? Ito lang naman ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Nagagamit yung mga updates Tapos binabaliktad. Na-workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral Files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. Na you have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun. What? Alam mo, the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because this nobody to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Kaya anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa wala basihan. Diba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Naghahanap na attention eh. Hindi mo bubigay yung attention, di ba? Naghahanap na attention para kahagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Yung violation ng franchise. Yung national Kasi dapat kayo yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Wala ka pa kahihiyan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Di ba?
National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Wala. So, yung iba yung usapan. Yun ang pag-usapan muna natin. Bago lahat. Tsaka ang kawawa doon. Pag mabanggit ka lang, basta Oo. nasa file ka, wala kang ano eh. Dahil tama kayo, namin Hindi yung mo usapan lang titindig na dito eh. Wala namang Wala natitindig. Para sabihin ano lang uya, sulat kuya. Oo. Pinamalik. Makasingit lang, naalala ko yung isang kritiko ng kasalukuyang gobyerno, parang ganito rin yun eh. Si Chavit Singson. Di ba ang ingay niya ngayon? Kung ano-ano ang sinasabi, kunyari paglaban sa korupsyon. Pero siya mismo kumakaharap sa korupsyon. May plunder na isinampang reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ito yung mga tao, mga tol, na nagsasalita laban sa korupsyon pero mga walang integridad at kredibilidad para sabihin ang mga bagay-bagay laban sa korupsyon. Lalong-lalo ngayon, itong si Libiste, sasabihin niya, de facto martial law ang bansa natin sa kasalukuyan. Pag sinabi kasing de facto, parang in fact yan eh. Hindi man pinoproclaimed na martial law ngayon, pero ang umiiral na sitwasyon ay martial law. Ganun ang gustong palabasin nitong si Libiste. Paano magkakaroon ng martial law ngayon? Bihirang-bihira nga yung mga nanlalaban. Merong nanlaban yesterday, talagang lehitimo, kitang-kita pa natin sa dashcam. Isang bypass operation sa Cavite. O nanlaban. Yung nang ambush doon sa mayor sa Mindanao, ang patuan, ano? Patay din yung tatlo. Gumamit pa ng RPG para lamang tangkaing patayin yung mayor. Nanlaban sila, patay. Pero yung mga nanlaban na kwento-kwento, wala ngayon. Sa panahon ng Marcos Jr. administration, walang EJK. Ang mga kritiko ngayon, malayang nakakapagsalita. Saan ka naman nakakita ng mga DDS na niyuyurakan ng pagkatao ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa, ang buong pamilya, ang first family. Tayo, kapag ka nagsasalita in support sa gobyerno at sa ating Pangulo at sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, lintik din kung tayo'y hamakin, pagbantaan ng mga DDS. Ganun ba yung martial law? Kasi alam niyo mga tol, kung de facto martial law talaga, walang makakapagsalita, not even Leviste hindi makakapagsalita ito. Meron nga pong post dyan si Attorney Wilfredo Garrido, yung dilaw na abogado, parang nagiging avid follower niya na ako kasi laging nag-a-appear sa aking timeline, nababasa ko yung post niya ako naman mga tol, kahit iba ang kulay sa politika, pagka tama yung sinasabi, talagang hindi ko yan sasalungatin. Kasi hindi naman ako nakabase lamang sa kulay sa politika, kung hindi kung ano yung tama at nararapat. Bago tayo magpatuloy dyan, tuloy natin itong sinasabi dito ni Ombudsman Boyeng Remulla. Endorsement yun eh. Yung lamas ang gusto. Yun ang naging, Ilabas niya. Subukan niya ilabas. Ilabas niya. Ba't tingnan natin Ito, sa meron backup by evidence, okay lang. yan nga yung nagiging issue. Kaya yung create na issue, nagiging malaking issue na hindi naman dapat Pero mas issue. mabigat ang issue niya sa franchise niya. Hmm. Mabigat ang issue sa franchise niya. Kasi yung issue tungkol sa endorsement, talaga naman Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. Critical yan. usually ang franchise, kailangan pag nagkaroon ng pagpapalit, you have to go back. Ngayon, ang katwiran nila, yung mga nagsasalita daw kay Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanya, hinaharas. Ay, anak ng teteng kayo. Sino? Sino ang hinaharas? Sige nga, sabihin nyo nga kung sino ang hinaharas. Meron bang nagsalita kay Pangulong Bongbong Marcos na tama naman yung kanyang sinabi? Ibig kong sabihin na exercise lamang sa kanyang freedom of expression, pero not necessarily tama yung kanyang mga sinasabi. Magkaiba kasi yun eh. May opinion bilang freedom of expression at merong mga sinasabi ng paglabag sa batas. Tama ba ang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga kung bakit siya nakasuhan ng inciting to sedition? Tama ba ang sinabi ni General Romeo Pocis kung bakit siya nakasuhan na inciting to sedition? Tama ba ang sinabi nitong si Leandro Libiste kung bakit siya ngayon nahaharap sa bilyong-bilyong penalty ng kanyang kumpanya sa ating gobyerno? Tama ba ang sinabi ni June Abines kung saan nagpakalat siya ng fake news? Nakaratay sa ospital si General Torre? At napakarami pang iba na alam naman natin na hindi na po pag-exercise ng freedom of expression. Pero marami ding iba
na nagsasabi dyan, o katulad niyan sina Sas Rogando Sasot, sila Maharlika, sina sino pa? Sina Kuryente King. Sino ba yung pangalan ng Kuryente King na yon? Si Tio Moreno. Napagkakasuhan ba sila ng gobyernong ito? Di ba hindi naman? Si Maharlika nakasuhan dahil cyber libel naman talaga yung ginawa niya kay Anthony Taberna. Si Sas Rogando Sasot, hindi naman gobyerno nagkaso sa kanya kung hindi yung paninirampuri niya kay Teyatan. Wanted sa batas ha. Si Sas Rogando Sasot, may warrant of arrest yan. Reklamo yan ni Teyatan. 6 or 7 counts of cyber libel yata yung isinampa ni Teyatan laban sa kanya na merong warrant of arrest mula sa Iloilo Regional Trial Court. But the rest of the DDS vloggers, sina Joey, yung babaeng hindi makapasa sa bar examination, sinampahan ba ng kaso yon? Kahit pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Ganoon umiiral ang malayang pamamahayag sa ngayon. Pero it doesn't mean na porkit umiiral ang malayang pamamahayag, pag lumabag ka sa batas, hindi ka nakakasuhan. Yung mga sinasabi niyong hinaharas ng gobyerno, sila'y lumabag sa batas. At ngayon, patunayan nila na wala talaga silang paglabag sa batas sa pamamagitan ng kanilang pagdepensa sa kanilang mga sarili. Kasi ipoprosecute sila ng gobyerno eh. Biruin mo, sasabihin mo, katulad si Bondok, humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Si Romeo Pocis, sasabihan ng panghihikayat at mag-withdraw ng support ang militar sa ating Pangulong Bongbong Marcos o sa Commander-in-Chief. Tama ba yun? Ng teteng, ang tatangan nyo talaga mga DDS eh. Ha? Ngayon, ano ang obserbasyon dito nang hindi naman bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi, pagka tayo nagsasalita, sasabihin nila, hindi, pinagtatanggol mo lang yung Pangulo mo eh. Bayaran ka eh. Ganun yung mga argumento ng mga tatanga-tangang DDS eh. O eto, hindi bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Dilawan ito, kakamping. Pero, ano ang masasabi niya? I-compare niya ito sa nakaraan. Bagamat masakit yan para sa mga loyalista. Pero ang katotohanan naman kasi talaga, may deklarasyon ng martial law September 21, 1972 sa panahon ng Marcos Sr. Administration. At ngayon, ikukumpara nila yon sa kasalukuyan. Pakinggan po ninyo si Atty. Jesus Palsis. Valid. Sa pagkakataong ito, makakausap natin ang public interest lawyer, political analyst at blogger na si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon po, Attorney Jess, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Good evening, Sir Jack and Ma'am Nina. Good evening sa lahat ng mga nakikinig. Alright, Attorney, sabi kanina ni Congressman Mga tangang DDS. Itong nagsasalita, hindi to PBBM supporter at loyalista, kakamping ito. No? Sinasabi niya nga, yung mga dilawan daw ang naka-experience talaga ng hindi maganda sa panahon ng martial law years. At kung meron man sigurong dapat magsalita tungkol sa tinatawag na martial law, yung naka-experience. Sinasabi nga dito ni Atty. Jesus Palsis, wala may isa sa mga naka-experience ng hindi maganda during martial law years ang nagsasalita ngayon na itong bansa natin ay nasa kalagayang de facto martial law. Ngayon, porket nagsalita si Lebiste, yung mga tatanga-tangang Duterte supporters, paniwalang-paniwala ngayon. Kayo nga mismo nanonood dito sa ating programa, lintik kung pagbantaan nyo ako eh. Lintik kung sabihan nyo si Pangulong Bongbong Marcos, ganyan ba ang martial law? Ang tatangan nyo talaga, mga DDS. Leandro Leviste, dun sa report, de facto raw na nasa ilalim tayo ng martial law ang bansa. At sa legal na pananaw, ano po ang tingin nyo dito sa kanyang sinabi? Posible po ba itong mangyari kahit walang formal na deklarasyon ng martial law? Well, that's ridiculous, no? From any standpoint, that is ridiculous. Una, walang seryosong human rights watchdog or mga martial law survivors that echo his sentiment. Siya ang pinakaunang nagsasabi niyan and wala siyang basis kasi for him to say that, dapat siguro tumingin muna siya sa lente ng mga martial law survivors, yung mga tunay na biktima ng martial law noon, for him to be able to say that.
And walang nagsasabi na ganun. Lahat ng mga human rights watchdogs, of course, hindi pa din nawawala ang iilan ang mga ibang human rights violations kahit sa ilalim ni President Bongbong Marcos. And alam naman natin na yung tatay niya was credibly accused and there were credible cases of torture, human rights violations, salvage, etc. Kaya nga meron tayong batas eh. May batas tayo on compensation for martial law victims. So, nung panahon na yon, documented na yon. Kung i-compare mo ngayon, ang de facto, Sir Jack and Ma'am Nina, ang ibig sabihin niyan, merong martial law kahit hindi mo ideklara. Hindi legally nag-declare ng martial law ang isang presidente, pero kung sinasabing may de facto, parang yung epekto ng martial law at saka yung characteristics or nature ng martial law nangyayari na tingnan natin ano ba ang characteristics and effects or consequences of martial law for him to be able to see that. Para bang nung panahon na yon nasa silence ang mga kritiko? Yun ang number one accusation niya. Of course not. You have Leandro Leviste himself, you have Kiko Barzaga, you have Toby Chanco, you have DDS bloggers saying everything that they want to see. And we have to note yung mga DDS bloggers, lahat ng mga gusto nilang sabi. Natawa ako dito sa isang komento ng tatanga-tangang Duterte supporter. Malapit na daw kunin ng Panginoon ang idol natin. Anak ng teteng. Unang-una, hindi ako panatikong umiidolo sa tatay niyong karton. Ako kay Pangulong Bongbong Marcos, humahanga ako. No? Pero kung ano yung tama at nararapat, dun lang ako lagi. May mga decision making nga si Pangulong Bongbong Marcos na nakikriticize ko kaya nagagalit yung ilang loyalista sa akin Pero kayo, palibasa yung tatay niyong karton, kung ano sabihin, sunod-sunuran kayo, siguro yun yung magpapakita talaga kung sino yung mga panatiko. Ano? Pangalawa, ilang taon na ba si Pangulong Bongbong Marcos? 68. No? Ang lakas-lakas. Yung tatay niyong karton, ang lungkot-lungkot, nandoon sa Dahig, Netherlands, nakakulong. Ang nagbabantay ng mga doktor, taga-ICC. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbabantay na doktor at iba pang mga personalidad sa kanyang kalagayang pangkalusugan, safety and security, mga pinagkakatiwalaan ng ating gobyerno at pinagkakatiwalaan niya. Kaya sino ngayon ang mas madali? Pero ako di ko pinapangarap kasi masama yan No, wag tayong mangangarap na ang buhay ng ibang tao mapadali para lamang sa ikalulugod natin. Isang kademonyohang kaisipan yan. Kaya nga ako, pangarap ko, si Rodrigo Duterte mabuhay ng mahigit sa 100 taon Para yung pagkakakulong niya, malasap niya talaga. Maramdaman niya yung napakahabang kalungkutan. O eto si Pangulong Bongbong Marcos, kalakas-lakas. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing. Nagpapaniwala kasi itong mga tatanga-tangang Duterte supporter sa mga fake news No? Na si Pangulong Bongbong Marcos daw, nakaratay na. Anak ng tetig na yan. Huwag kayong excited. Ha? Kaya nasasabihan kayo ni PBBM na huwag excited Overwork kayo, sir Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa atin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Huwag kayong masyadong excited, mga tatanga-tangang Duterte supporters. Huwag nyo nang tawaging DD shit ang mga yan, mga tol. Direktahin na natin sila. Ako nagpasikat ng DD shit, pero hindi ko na ginagamit ngayon yan. Binanggit ko lamang. Direkta na, pag DDS, tanga. O, pakinggan natin patuloy si Atty. Jesus Palsis. Tingin ng masasama. Ako, I am not a supporter of President Tama. Bongbong Marcos. Diba? Everybody Yan knows that. I'm also anti-Marcos. But the DDS Ang nagsasalita, sinabi niya na nga mismo, anti-Marcos siya.
Hindi siya supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi niya sinasabing de facto martial law ngayon. Kasi alam nila sila mismo nakakapag-exercise ng pag-criticize sa gobyernong ito kung ginugusto nila dahil sa mga paniniwala nila hindi akma ito. Saan ka naman nakakita ng de facto martial law na nakakapagsalita ang mga kritiko? Yes, bloggers, yung the way they say it, yung accusations nila na let's quote them, no, hindi to sa akin, bangag, yung mga iba pang grabe yung mga salita nila. Hindi ko na nga maulit kasi talagang grabe. They're allowed, they're free to say that, and nobody's filing cyber libel cases against them or inciting to sedition kung Anak ng teteng talaga tong mga tatanga-tangang Duterte supporters, ano? Anyway, wag na natin patulan mga tol yung tatanga-tangang Duterte supporters, kaya ako lang naman nabanggit kanina kasi medyo nasaktan ako doon na iniisip nila na malapit nang mamatay si Pangulong Bongbong Marcos. Hinahangaan natin si PBBM at sinusuportahan, di ba? Pag sinabi nating sana bukas mamatay na si Rodrigo Duterte, baka itong mga tatanga-tangang Duterte supporters na to kumuha na ng baril at itutok sa atin Saka alam ninyo mga tol, itong mga tatanga-tangang Duterte supporters na ito, karamihan dyan, hindi pa nakapatay ng tao. Pero kung magsalita, akala mo mamamatay tao. Hoy, mga tangang Duterte supporters, kahit pagsama-samahin nyo yung daliri nyo sa kamay, kulang pa yan sa kasalanan ko. Ang tatanga nyo. mga political opinions lang, like bangag, ganyan, kahit masasama pa yung mga salita. Kung ang sinasabi ni Leandro, dahil mayroong mga kinakaso sa kanya, di umano for his solar franchise, sariling pananagutan niya yun, ibang usapan yun. Hindi naman yun konektado sa issue ng mga revelations niya, quote-unquote, tungkol sa Cabral files. Hindi naman, wala namang kinalaman yun. Independent yung kanyang anti-corruption crusade for DP. Tingnan nyo tong towel ko, kulay green. No? Ganito yung mangyayari kay Sara Duterte. Nakikita nyo to? Pumupusyaw. Ganito ang political career ng mga Duterte. Nung una matingkad, pero unti-unting pupusyaw, unti-unting kukupas. Kaya wag na kayong umasa na mananalo pa si Sara Duterte sa 2028, mga tanga. Sinisigurado ko sa inyo, hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028. Baka nga hindi na makatakbo yan sa 2028 Pinapairal nyo kasi katangahan ninyo, kaya yung katangahan ninyo ang nagdadala sa mga desisyon ninyo kung bakit nagkakaganyan kayo. No? Biruin ninyo, ayaw na ayaw nyo sa mga sinasabi ko. May mga nagko-comment pa dyan, gusto na akong patayin sa comment section. Di ini-stress nyo lang sarili ninyo. Ako, hindi nyo ako mai-stress. Oo, maiinis ako. Pero di nyo ako mapipikon. Magkaiba ang inis at pikon. Pag napikon ako dito, magbibigay ako sa inyo ng 100,000 pesos. Madali kong magagawa ng paraan yan. Ilang tao lang ang uutangan ko dyan, meron na ako 100,000 pesos. Pero paano nyo ba malalaman kung napikon ako? Yung mga matagal nang nakasubaybay kay Top 1, si Mami Best Friend, alam ni Mami kung gaano ako mapikon. Pag pinagmumura ko kayo, harap-harapan, pikon na ako nun. Pero yung tataas lang ang boses ko, naiinis lang ako. Huwag kayong mga tatanga-tangang Duterte supporters. O baka naman kaya kayo nagko-comment dito sa akin, sinisikap ninyong mapikon ako, para mabigyan ko kayo ng 100,000 pesos, talagang mga mukha kayong pera, mga bayaran kayo Etong mga nanonood sa ating Duterte supporters, mga tol, mga bayaran yan. Hindi ako naniniwalang hindi bayaran ng mga yan. Kasi magtsatsaga ka sa akin, galit na galit ka sa akin, stress na stress ka sa mga sinasabi ko. Meron bang ganong tao? Meron pala, sorry. Yung masokista. Alam niyo yung masokista? Gustong-gusto, sinasaktan ng kanilang mga sarili. O ganun yung mga tatanga-tangang Duterte supporters na nanonood sa atin Gustong-gusto, sinasaktan yung sarili nila sa pamamagitan ng pakikinig sa akin. Pero inyo, ang sakit kaya sabihin nun,
Sasabihin ko rito, yung tatay niyong karton nakakulong doon sa Hague, Netherlands. Ang lungkot-lungkot tapos ayaw pa samahan ng kanyang pinagkatiwalaan ng gusto na numero unong sundalo niyang si Ronald De La Rosa. Sobrang lungkot makulong. Nag-iisa ka doon. Kaya yung mga tatanga-tangang Duterte supporters, ang gagawin nila, magsasama ng karton. Yayakapin yung tatay nilang karton, kukumutan, hahandaan ng pagkain. Tapos, meron pa ako nakita. Ito pa, doon, senador yata yun. Katabi yung tatay na karton. Tapos, may kape yung tatay na karton, tapos siya nagko-coffee din. Anak ng teteng talaga. AWH, doon sa pag-iimbestiga sa solar franchise niya, hindi siya pinapatahimik. He is being held accountable for his own violations if ever may violations. And yun nga, attorney, siguro baka ituturo din niya yung nangyayari kay Congressman Barzaga. Pero kaya naman na din kinasuhan si Congressman Barzaga, ay nagmalabis din naman. Diba? Inakusahan niya yung businessman na si Enrique Razon. At pati sinabi niya yung mga ilang miyembro ng Kamara ay yun nga, yun parang tumanggap ng ano. Diba? I mean, meron talaga accountability eh. Hindi naman sila basta kinasuhan dahil kritiko sila. Tama po ba? Doon na tayo papunta. We have to compare panahon ni Duterte, yung sinasabi niyang de facto martial law. Ito alam mo, Leandro Leviste, at sa mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon, kung meron mang de facto martial law na nangyari sa Pilipinas, hindi sa panahon ng Marcos Jr. administration. Sa panahon ng tatay ninyong karton. Sino ba yung mga pinatahimik na kritiko ng tatay ninyong karton? Si Leila de Lima, si Antonio Trillanes, si Vice President Leni Robredo. Ang pinakamalungkot doon, yung isang teacher na nagsalita o nagbiro na ipapapatay si Rodrigo Duterte, ano ginawa ng NBI sa panahon ni Duterte. Hinanap at hindi nagtagal, inaresto, kinulong. Teacher, nakalimutan ko yung pangalan. Ronel Mas. Si Teacher Ronel Mas. Sana tama yung pagkakaalala ko sa pangalan. Kinulong yun. Pero dahil nga, gawa-gawa lamang kasi, dahil parang de facto martial law, nung panahon na yon, eventually, yung prosecution, dinismiss din yung kaso laban sa kanya. Hindi nila kayang patunayan eh. Tapos ngayon, ikukumpara nyo. Etong mga kaso na kinakaharap ng mga supporter ng tatay nilang karton, si Jun Abines, kitang-kita nyo naman na nagpakalat ito ng fake news. Biruin nyo, ang magiting na general, by the way, congratulations kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates dahil sa nasagap natang balita ngayong araw na ito, ipagkakaloob na sa kanya ang 4 na star. Ibig sabihin, officially, magre-retire na from the service si General Nicolas Torre kasi hindi pa pwede magdalawa ang 4 star sa PNP. Pinakalat ni Jun Abines na si General Torre nakaratay sa ospital at malala ang kalagayan. Kailangan ko ba bang ulit-ulitin yung mga sirkumstansya na yan? Hindi na kasi kahit ulit-ulitin natin, sabi nga nila, walang gamot sa tangang tao. Mas may de facto martial law noon kasi yung mga kaso against De Lima, kaso against Trillanes, kaso against VP Leni Robredo like inciting to sedition, sinasabi ng mga human rights lawyers, sinasabi ng mga human rights watchdogs at saka ng mga press freedom advocates na yun ang de facto martial law kasi walang basihan, talagang kalokohan yung pag-cancel ng amnesty ni Trillanes, yung bogus drug cases na ngayon vindicated, si Congresswoman Leila de Lima at yung kay VP. Biruin mo, presidential proclamation ang ginawa ni Rodrigo Duterte para i-invalidate yung executive clemency na ibinigay ng Aquino administration para kay Antonio Trillanes. Para lamang makasuhan nila at maipakulong si Trillanes.
O ganon yung de facto martial law. Kasi kung merong de facto martial law ngayon, uulitin ko mga tangang DDS, wala mi isa sa inyo ang makakapanglait sa Pangulo ng Pilipinas. Yung kumukupas ninyong Vice Presidente, malamang sa malamang, nakakulong na ngayon yan. Bakit? Harap-harapan sa publiko, pinagbantaan ng Pangulo ng Pilipinas, ipapapatay? Oh. Kaya kung de facto martial law, dapat nakakulong na yan. Hindi eh. Paulit-ulit nga sa paninira itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ang tawag sa kanya ni Atty. Claire Castro, Queen of Fake News eh. Lenny, na wala namang inciting to sedition, walang basihan, pero kinasuhan lang kasi nga kailangan takutin, kailangan patahimikin. Ang nagsasabi noon was not a politician. Ang nagsasabi noon na pasista si Duterte at may de facto martial law noon sa Pilipinas were human rights lawyers and human rights watchdogs, not politicians like Leandro Leviste. So, kung ditipensahan niya yung kanyang kaibigan na si Kiko Barzaga at sasabihin niyang palusot para lang magmukhang cover na kinakasuhan sila ni Kiko Barzaga, mga kritiko ng administrasyon, dahil lang na nagkikriticize sila. Yung mga kaso nila, walang nagsasabi na human rights lawyers na pinapatahimik sila or baseless yung mga yon. Lahat yon yung kay cyber libel kay Kiko Barzaga, there's a basis for that. It's a valid case. And the government is not the one filing it. It is Enrique Razon, a private person, hindi siya politiko, hindi siya state apparatus ng gobyerno. He's a private person trying to vindicate his reputation because he was being defamed clearly by this congressman na actually mas malala yun. Imagine a public person, a congressman, a person in power is defaming a private person kahit bilyonaryo pa yun. So that is not martial law. That is accountability by filing cases in court. And by the way, Sir Jack and Ma'am Nina, filing cases in court. Kasi lang, bobo rin itong mga DDS kaya hindi nila alam yung accountability by filing cases in court. Yung sinasabi na Atty. Jesus Parsis. Alam niyo mga tol, pananagutan sa Tagalog. Ang isang tao, ang Pilipino, ang bawat isa sa atin, obligation natin na sumunod sa batas. That is our social contract sa gobyerno. Hindi kinakailangang sabihin sa iyo ng gobyernong sumunod ka sa batas. Dapat inherent na yan sa iyo. Sumunod ka sa batas. Pag lumabag ka sa batas, kakasuhan ka. At wag mong sabihin, hindi ko alam ang batas. Kaya nga may provision sa Civil Code. Ako, hindi abogado. Pero alam ko yon. Ano ang sinasabi sa Civil Code? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Hindi mo pwedeng, hindi ko kasi alam na bawal pala yung sinasabi ko, na bawal pala yung ginawa ko. Kaya nga ang presumption, di ba? Alam mo dapat. Kaya ipinapublish ang bawat batas. Upon approval, ipapublish yan. Ngayon, uso na ang social media, kaya sa social media na sinasagawa madalas. Pero syempre, in a paper of general circulation o kaya sa gazette ng ating gobyerno, ganun yun. Tapos, pagbabantaan mo ngayon yung Pangulo, o kaya sasabihin mo sa armed forces, magbitiw kayo ng suporta sa gobyerno, sa commander-in-chief. Ikakatwira mo, freedom of expression. Tanga ka. Huwag niyong gayaan si Romeo Pocis na turingang general, hindi ginagamit yung pagiging general. Alam niya, sa sarili niya, kung siya ay nasa katayuan ng mga aktibong general, hindi siya dapat makikialam sa politika. Apolitical ang armed forces, ang Philippine National Police. Dapat lahat ng taong gobyerno apolitical No? Yung mga nasasakupan ng Civil Service Commission. Kaso lang, marami din dyan, may mga kanya-kanya ding mga opinyon. May kanya-kanyang gusto sa politika. Pero dahil nga professional sila at alam nila ang batas, alam nila yung mga dapat nilang sundin, hindi nila sinasabi ito sa harapan ng publiko, sinasarili na lang nila yun.
Dapat ganun. Nakasuhan ba sila? Hindi. Pero pag tanga, katulad ng patrolman na hinamon pa ang ICC, hinamon ng gobyernong ito, niyurakan ng pagkatao ni noon ay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police General Nicolas Torre, kaso talaga abutin mo. Ano? Naalala niyo yung patrolman na yon? Nakalimutan ko na rin ang pangalan. Portesa yata. Portesa o basta. Patrolman siya. O nagmagaling. Parang hindi nakapag-aral ng criminology. Criminology graduate yun eh. Kung teteng. Parang hindi nag-training ng 6 months. Ano ginawa niya? Nag-live. Nagsulat sa kanyang Facebook. Puro pagtira sa gobyerno, sa Commander-in-Chief. Sa mismong organisasyon na kanyang kinabibilangan ng PNP. O kaso inabot niya. Ano ngayon? Tinutulungan ba siya ng mga Duterte? Hindi. Kaya wag kayo magpakatanga. Tandaan niyo ito, buntot nyo, hilan nyo. Ako, lahat ng sinasabi ko dito, kaya kong panindigan. Di ako hihingi ng tulong dahil lumabag ako sa batas, tapos hihingi ka ng tulong? Hingi ka ng abogado? Mali yun. Kung ikaw ay pinagbintangan, inakusahan, humingi ka ng tulong sa gobyerno o kung sino man sumusuporta sa'yo. Pero kung ikaw mismo lumabag sa batas, harapin mo yun ang sarili mo. Kaya pag kayo nakasuhan, mga tatanga-tangang Duterte supporters, huwag kayong iiyak-iyak. Baka matulad kayo dun sa kinukwento kong patrolman. Court is the smallest or weakest indication of martial law. Kapag nag-file ka ng kaso in court and you're allowed to go through due process, that is an indicator of democracy, not martial law. Pag martial law yan, dapat deseparasido. Bigla ka na lang mag-disappear or merong enforced disappearances or salvage. Bigla ka na lang makikitang patay a day later or a week later. So, Ganyan yung nangyari nung panahon ni Rodrigo Duterte. O, di ba? Alam niyo, yung mga manonood natin dito, imposibleng hindi nyo alam kung kayo yan dito sa Pilipinas. Bigla na lang may tutumba sa kalsada. O. Ganun ang sitwasyon noong panahon ni Rodrigo Duterte. Tapos tuwang-tuwa pa yung mga Duterte supporter. Nagkakamatayan na maraming mga inosente, tuwang-tuwa pa sila. Naku ng teteng na yan. Saka, eto hindi sa akin ang galing ito. Anong sinasabi ng Quadcom kay Rodrigo Duterte? O, di ba? Siya ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Hindi sa akin ang galing yan. O, kaya marahil, kaliwat kanan talaga namamatay nung mga panahong iyon. Colonel Acerto, Pakinggan Mr. ninyo, G, napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Kaya kung gagamitin natin ang logic ng mga tangang Duterte supporters, dapat, ang ipinapanalangin yung mamatay, si Rodrigo Duterte, yung puon ninyong tatay ninyong karton. Di ba? Kasi kung meron mang adik, si Rodrigo Duterte yun. O sabihin nyo, fake news na naman ako. Inamin ni Rodrigo Duterte na siya'y gumagamit ng marijuana. Inamin ni Rodrigo Duterte na yung kanyang prescribed fentanyl, inaabuso niya, addict siya. O, di ba? O, kaya lahat ng sinasabi niyo, mga tangang Duterte supporters, balik sa inyo. So, yun yung mas clear indicators ng martial law na may torture, human rights violations, enforced disappearances. If you file cases in court, kung matakot ka dahil kinakasuhan ka, baka dahil may pananagutan ka, that's not martial law, that's accountability. Oo nga. Opo. So ano po ang tingin nyo dito kay Congressman Leandro Leviste bilang isang political analyst and vlogger, Attorney Jess?
sa kanyang narrative. May mga nagsasabi na isa siyang DDS. Ano po ang inyong reaksyon dito? Or hindi nila malaman kung anong kampo ba siya? Ano kasi si Congressman Leandro Leviste, mapagkunwari. He's trying to pretend he's an objective, non-partisan, general anti-corruption crusader. Pero we have never heard him criticize and expose the corruption and condemn the corruption of the Dutertes from the Attorney Jesus Palsis, simple lang naman ang sagot dyan. Kaya hindi mo napapakinggan na kinikriticize niya ang mga Duterte. Ikaw ba naman magkaroon ka ng bilyones dahil sa tulong ng administrasyong Duterte? Oh, sabihin nyo, paninira na naman ito. Kailan ba napagkalooban ng solar franchise si Leviste? Panahon ni Rodrigo Duterte. Ayon kay Lito Atienza, naglavi ang nanay niyang si Senador Loren Legarda na noon ay kongresista para maaprubahan ng solar franchise. Hinamon pa nga siya nitong si Lito Atienza eh. Di ba? Sabi ni Lito Atienza dito, naglabi yung nanay niya. Kinausap siya. Balikan natin na. Baka sabihin ninyo, fake news ako, hindi sa akin ang galing yon. Kay Lito Atienza. Yan o. Si Senator Don Legarda umano ang naglakad ng prangkisa ng Solar Empire ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ayon yan sa isang dating miyembro ng Kongreso. Ngayong nahaharap ang kumpanya sa kontrobersiya, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Bulat-latin kung paano naging bilyonaryo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ang pahayag ni dating Environment Secretary and Manila Mayor Lito Atienza kaugnay ng usapin sa pagitan ng Department of Energy at ang solar companies ni Leviste. How ni Leviste, Congressman, acquired his billion? Hindi biro yan. Yan ay garapal na pagnanakaw ng tiwala ng gobyerno. Dati na raw tutol dito si Atienza nung nasa kamera pa sila ni Senator Loren Legarda, ang ina ni Congressman Leandro. Paliwanag ni Atienza, nakakuha umano ng national franchise ang Solar para sa Bayan Corporation o SPBC sa pamamagitan ng impluensya ni Senator Loren. Nakuha raw ng senadora ang suporta ng Kongreso maging ang pag-oo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi ang kanyang backing para sa kumpanya ng pinakabatang bilyonaryo sa Kongreso. ₱1 milyong lang din daw ang idiniklarang puhunan ni Leviste noong nag-a-apply ito ng prangkisa na ayon kay Atienza ay pinalitan ng ₱1 bilyong ng kanyang ina. Isa-solarize energize mo ang buong Pilipinas with 1 million pesos. Sino niloloko mo? Dali-dali, pinalitan ni Senadora Loren. Sinong niloloko mo? Si Lito Atienza nagsasabi niya na hindi ako. Kaya kung gusto nyong magdemanda, idemanda nyo si Lito Atienza. Papeles, ginawang 1 billion pesos. Then the next question that I should have asked, saan mo kukunin ang 1 billion pesos? Young man? Ito bukod pa dyan, may interview yan. Balikan natin yung interview kay Lito Atienza. Palibasa kasi itong mga tatanga-tangang Duterte supporters, ang dali nyong utuin eh. No? Hindi nyo kasi ginagamit yung critical thinking ninyo. Naturingang nanonood kayo doon sa idolo nyong isang abogado na laging nagsasabi, use our critical thinking skills. Hindi nyo ginagamit yung critical thinking na yan. Kaya utu-utu tuloy ang nangyayari sa inyo. Ito, yung interview kay Congressman Lito Atienza. Mayor, first of all, can you walk us through the history of granting the SPBC franchise? Kailan po at paano po ito sinimulang i-lobby as you claim? Alam nyo, nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon mo noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, and way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Leviste, ay kasama po ako ron.
nakita ko Ay, sorry. Nakapatay ko eh. Tuloy tayo. po yung kanyang mga application paper. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately, I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya ang puhunan ng 1 milyon. Kaya, agad pinasura ko. Pero, binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. So, saan natanong ko, saan ko po na 1 bilyon? Si Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Laurel Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting, nagpulong kami sa Manila Polo Club, at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya tumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya dahil ako po nagre-research nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano bang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Humihingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila na mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot ka. At tingin ko mga tol, ito ngayon ang dahilan kung bakit ang ingay-ingay ni Leandro Leviste. No? Talagang sinisikap niya ngayon na ma-divert ang issue. Pagka ang issue nga, hindi yung gusto niyang naratibo ang pag-uusapan, napipikon ito eh. One time, tinatanong siya dyan sa House of Representatives ng mga reporter. Naiirita siya. Ayaw niyang tanungin, ayaw niyang pag-usapan. Partikular yung isyong ibinabato sa kanya. Kulang na lamang sabihan niya yung moderator, patigilin mo tong reporter na to sa pagtatanong. Naalala niyo yung balita na yon? Ha? At pag pinagtagni-tagni natin yung mga pagkakataon, it makes sense now. Bakit siya gumawa ng mga eksena? Bakit siya nagpakilala sa publiko? Bakit siya kumandidato bilang kongresista? Kasi kung tutuusin mga tol, eto, billionaire ito eh. Hindi napapasok dapat sa politika. Pero kaya siya pumasok sa politika marahil para protektahan niya ngayon yung kanyang interes. Kasi iba talaga kapag ka nakaupo ka.